Magandang umaga po, mga kababayan. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isang taong hindi nyo kilala, pero mukhang pinakamayaman sa lahat ng mga kontraktor sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan po ay Alex Abilida. Siya'y na-overtaken pa niya si Sara Diskaya. Mas lamang pa siya kay Elizalde Co na congressman pa. Na putang inang congressman na ito. Magnanakaw pa. Bakit ka pa ng congressman? Kasama din ang iyong ang iyong kapatid na si Christopher Kitoko. Ubusin niyo na lahat. Si Christopher Kitoko po, yun yung high-tone construction. Ito naman si Elizalde Co, siya naman yung SunWest. Mga putang ina kayo. O, sarap yung kung hindi naman sa pumatay ng tao. Ang sarap ninyo. Ang sarap ninyo. Matindi kayo. Ginawa na ninyong gatasan. Pera namin lahat ang mga pera ninyo. Mga kalukuhan. Akala nyo ba? Ngayon, ang pinakamatindi pa, imposible hindi ko may lubos maisip kung paano nila makakaya ang pagpapatupad ng 100 kontrata. Natag 100, halos 90 million. Sabi mo 90 million na lang kada isa. Hindi ko alam kung paano na mapapatupad. And yet, nagagampanan nila. Sino kaya maniwala na kontraktor nun? And yet, nagagampanan nila. Civil engineer po ako. Nagkaroon ako ng kontrata noon. Natigil lang ako sa pagkukontrata. Kasi nung ako'y nangungontrata, mukhang wala akong mababaon lang ako sa utang. At nung nangontrata ko ako, 2 lang project ko maximum sa isang sabay-sabay, hindi ko na po kaya patakbuhin. Pupunta ko para paruot parini ko order ako sa mga construction supplies para ipa-deliver kung ano pa, tapos wala pang cellphone nung araw. Grabe, no? Bilib ako sa kanila, kaya na pa ito pa rin, 100. Hindi pa sila yung mga engineer. Yan ang kakaiba yan. Kami mga engineer yung kawawa. Bakit kaya mga yumayaman na kontraktor, hindi naman mga engineer? Kaya siguro baguhin ang batas, tanggalin na po yung kontraktor na, bawalan na magiging kontraktor ang hindi engineer. Ay, kagaya ng parang ginagamit lang kami na mga engineer, ginagamit lang kami na sahuran at ginagamit kami panakip butas, kami ginagamit pagpayaman sa kanila. Ganun po nangyari. Ganun din po nangyari sa mga sa mga pharmacy. Pag hindi ka na pwedeng magtayo ng pharmacy pag wala kang lisensyado na pharmacist. Ganon din ang hospital. Kailangan mga doctors. Pero parang lugi kami mga engineers. Sa ngayon, hindi pwede. Kailangan lang may isang engineer o kung ilang engineer. Tapos depende sa professionals na in-employ mo, diyan ka gagraduhan kung contractor A ka, category A ka, category B, category C, at kung hanggat sa malaki pa. So, yan po ang ngayon, gusto ko makita ninyo, makilala ninyo si Alex Abilida, pinakamayaman. At isa pa, lagi siya mayroon sa resort country dun sa Malibu. Mayroon siyang mansion dun. Sa New York may mansion. Tapos may 2 may Rolls Royce. Bakit kaya ang lahat ng mga mayaman sa may mga Rolls Royce? Si Sara Diskaya may 2 Rolls Royce. Ito si Alex Abilida may Rolls Royce. Ito si Sam Bersosa may Rolls Royce. Grabe.
Makatao, si Sir Makatao, Makatao, wala na ba talaga? Pag-asa, ICC attorney, nagkakagulo na dito. Parang magkakaroon ng riot. Ganun ba? Nandiyan na ba kayo sa ICC ngayon? Sino ba sa ICC ngayon ang mga tao dyan? Mayap Abak, Conrado Alipio, Helen Baguio. O sige, babalikan ko kayo. Sinong pwede maikon dyan sa ICC? Tumawag sa akin, mga tao, kung sino pwedeng ilalive para malalive natin, makover natin live yung tawag dito, pagdedemolish kung meron man. Ang sa batas po, kailangan 8:00 ng umaga ang simula ng demolition sa Republic Act 7279. At kunan nyo po video kung nag-demolish sila 7:00 kasi magiging basihan yan para ipakulong sila. Ang parusa po sa paglabag sa Section 28 ng Republic Act 7279 ay ito po. Kung wala kayong magagawa, huwag kayo magpagpatayan. Ang akin lang ay i-preserve niyo yung katawan. Ngayon, kung may gagawa man, alam naman nila niya nakakasuhan sila criminal case. Ipapakulong natin sila. Kung kakampi nila yung korte, titingnan na natin kung sa criminal case. Ito, tinitingnan ko lang ngayon yung kulong sa kaso. Ito, organization, promotional, transport system, ecological balance, population movements. Okay. Penalty clause po. Ang sheriff at ang iba pang mga kasama ng sheriff na magdedemolish na walang pagsusunod sa utos ng Republic Act 7279 ay maaaring makulong hanggang pag mag-guilty siya, makulong siya hanggang 6 na taon. At parusahan siya ng 5,000 hanggang 100,000. At lahat sila, kasama ang mga nag-demolish, ay kasama sa ikakasuhan. Kaya importante sana makuha nyo yung ang video at makuha mga pangalan. Dapat may mga ID. Importante mga ID ang mga magdidemolish. At kaya nakalang may pulis dyan nakabantay. Ganun po dapat. So ito, sa Section 45, penalty clause, ang lahat ng paglabag sa Section 28, ng Republic 7279 makukulong ng 6 na taon. So yan po. Pagpatuloy mo na, tapusin mo na natin itong si Alex Abicuan. Si Mr. Alex Abilido, yung pinakamayaman na kontraktor sa flood control. Ayan siya. Ito po si Alex Abilido. Tingnan nyo. The man from Malibu. Sa bansa ng Malibu siya. Flood Control King, Alex Abilido, owner of Legacy Construction Corporation. Yan ang babae niya. Yan ang kanyang girlfriend. Yan. So ngayon, nakikita na niyo ang girlfriend niya na ilipat natin dito sa kabila. Ito. Ito, kung saang bayan ba sila nito ng bakasyon? Yan. Yan si Alex Abilido. So, pinakamayaman sa mga kontraktor, talo pa niya si Saldico at saka si Sara Diskaya. So, may bulaklak pa girlfriend niya,
Nako, hindot. So ito ngayon, basahin natin ngayon ang artikulo tungkol sa kanya. So, flood control king Alex Abelido, owner of Legacy Construction, lives like royalty from profits ripped from flood control projects. He is one of the handful Filipinos who owns a house in the famous Malibu City in California, known for its beautiful beaches and celebrities as residents. He also owns a penthouse apartment in Manhattan's Fifth Avenue worth at least $5 million. He moves around in New York City in a chauffeur-driven Rolls-Royce and flies on his own private jet. He lavishes his girlfriend Maria with glittering gold and diamond jewelry and luxury bags and expensive clothing. And she flaunts these status symbol items on Instagram for people to envy. Such is the life of Alex Abelido, owner and CEO of the Legacy Construction Corporation, which earlier this week leaped to national prominence after his company came out as number one among 15 contractors that bagged 100 billion in flood control projects. Grabe ang pagsusuri ng DPWH sa mga kontrata ay nagpapakita na lahat po kanyang kontrata na hawak ay flood control projects. At nakasabi dito sa resulta ng pagsusuri, lumalabas na noong may project siya noong May 22, 2025, 94 million flood control project sa Kawit, Cavite. Aba, mga Cavite, mga kamirmulya to Noong May 16, 2025, may 236 million siya na project sa San Jose, Occidental Mindoro. Grabe, ito atang reklamo ni Gobyerno sa Occidental Mindoro. February 18, 2025, 95 million naman na project in sa Ginatilan, Cebu. January 6, 2025, may project sa 232 billion sa flood control project sa San Agustin, Tablas Island, Romblon. December 27, 2024, 230.8 million na project niya sa Nauhan, Occidental Mindoro. Isa yun sa mga nagiba rin. Nasira sa December 10 at 2024, may 96 million siya na project sa Isabela, Negros Occidental. December 18, 2024, mayroon siya 203 million flood control project sa Rizal River, Tablas Island, Romblon. December 18, 2024, 277.6 million flood control project in Palawan, Paluan, Occidental Mindoro. Tapos December 12, 2024, 138 million flood control project sa Kalintaan, Occidental Mindoro. Just for 3 contracts, tatlong kontrata lang sa 6 na buwan ay starting mula si December 2024 ay Legacy ay meron na kagad 1.6 billion. Grabe At saka marami pang iba. Ang lahat ng flood control projects worth billions of pesos ay public funds that were stolen. Siyempre, ninakaw talaga yon. Si Abelido ay definitely siya na ngayon ang tinaguriang hari ng flood control project sa title na pinanalo niya mura sa dahil sa kanyang napakalapit siya kay Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin po, ang number one, ang pinaka Lord of all the corrupt contractors ay walang iba kundi si Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. So, Legacy is not a newcomer. Hindi siya baguhan sa DPWH sa sirkulo ng mga kontraktor na may mga kaduda-duda na mga nakaraan. Noong 2018 ay number 10 siya. The biggest contractor sa panahon ni Duterte, number 18. Number 10. Noong panahon ni Marcos, naging number 1 siya. Grabe. Ibig sabihin, ganun po katindi kung ikumpara mo si Duterte at saka Marcos. Inobertika niya si Sara Diskaya at saka si Saldico. Tsaka, sa rekomendasyon ni Manuel Bunuan na sekretary ng DPWH ay nakakuha siya ng napakaraming kontrata. Ibig sabihin, ang kanyang boss ay si Manuel Bunuan.
Tapos, sinabi pa rito na siya pala ay sa likod niya si Romualdez. Kaya ibig sabihin, style ni Romualdez, wala siyang flood control projects, pero mga tao niya, mga congressman sa kanya nagbibigay ng marami siyang bagman si Romualdez. So, na may mga pera sa nanggaling sa plus flood, si Abilido ay umangat ng umangat ang mga kanyang style sa lifestyle. So, dapat i-lifestyle check na rin ito. Ay nakabili siya ng bahay sa Malibu, California. At kasabayan niya doon siya nakatira sa mga mayayaman din doon na iba. At bumili rin sa penthouse sa Manhattan, Fifth Avenue, at may private jet, may Rolls Royce na limousine. Pero siyempre, mas marami pa tayong sasakyan ni Diskaya. His girlfriend, a former hotel receptionist, drives a Porsche. Porsche ang dinadrive ng kanyang girlfriend, ha? Wears gold diamond jewelry, collects luxury bags, dines at the most expensive restaurants. She brags about them on social media. He is flaunting, ha? Binagmayabang niya sa social media mga Porsche niya, mga ano pa. Alex operates a legacy with his brother. So kasama niya pala si Raymond, yung kapatid niya, na nagpapatakbo ng legacy. Ayon kay Bacolod City Congressman Alvi Benitez, yung mga magkakapatid na yan ay nanggaling sa Victorias City, Negros Occidental. So mga Ilonggo. The Abilido brothers have made Romblon their new home and turned it into a fifth dome of sorts. So lumipat sila sa kanilang tirahan doon sa Romblon. So yung PR storyline nila ni Alex at Raymond ay mga pilantropo, successful businessman daw sila, at nakikare sila sa mga tao sa Romblon. At nagpatayo pa sila ng poultry farm na malaki para mag-supply ng itlog sa buong isla. At saka meron pa silang bakahal, rancho, para sa kanilang magkaroon ng food security sa probinsya ng Romblon. At pinapakita nila sila ipinuntropo na pagmatulungin sa mga lokal na tao doon. Pero pagbalik doon, ang mga Abilido na naging ay ginawa lang Romblon na naging ilang kaharian, at kung saan ang lahat ng project nila ay nakuha rin nila, lahat ng mga project sa Romblon. So, kakaunti lang ang alam ng mga tao tungkol sa Abilido. Grabe, magaling sa sikreto lang, no? So, more information can in fact be mined about his fabulous wealth on the Instagram. Sa Instagram doon niya, account ang kanyang girlfriend. Sino kaya ang girlfriend? So, Senator Rodante Marcolita, titingnan mo na ito. Babalikan natin yan, ha? Sa sunod kung sino ang mga iba pang mga kanya. Titingnan natin. So sabi ni Mr. Abelardo Lopez, so speaker is also in cohort. Or in cahoots na lang, mas magandang term na cahoots with Abilido, if not his closeness cannot corner all those projects, I think. So, sabi naman ni Bon Barrex Giger, his silence speak for the speaker. Jojo, kahit may bunyag pa ang lahat ng anomalya, wala namang kwenta, puro palabas lang, puro publicity gimmick, puro expose lang ang gobyerno, nagbabatuhan lang ng mga putik, ang mga hinayupak na ipokritong yan. Pero, sa likod ng kamera, magkakajaming ang mga yan. Hindi sila tunay na magkalaban dahil apektado na tayong mga maliliit na taong bayan na patuloy ng pakatanga, puro pagpanggap. Ang mga yan, wala ka namang makikitang napatunayan. Sabi ni Manuel Barbas, tiklop ang simbahan, Makabayan Black in PE at mga bright boss na Giorno. Tiklop sila lahat dito kay Alex Abilido. Char or pusa, bakit ngayon lang ito lumabas ang tagal na ang problema sa baha? Kung malaking halaga ang nakulimbat ng mga taong ito na nasa DPWH, mas lalong malaki ang nakulimbat ni Martin Tambaluslos na malaking buhaya sa Kongreso. Imbestigahan na lagyan ng matulis ng ngipin ang ating batas. Mga animal nagpakasasa sa pera ng tao bayan, ang mga taxpayers naghihirap, ang mga mahirap lalong nalulubog sa kahirapan.
Sabi naman ni Priscilla Haspi, pwede ba na pwede na sila maoy harang sa baha ng buhalang buhay ha. Carmel Ardoran, may paraan lagi ang Diyos para mabisto mga kalukuhan nyo. Dapat lahat ng mga ari-arian ay ipiris madali. Yan makatakas sa dami ng pera na kulimbat. Kasama na yang kasabot yan sa kamara na napakataas ang ambisyon maging presidente. Si Arnauki, bakit nahimik mga dilawan at tinklawan sa isyu na ito which involve billions of pesos at buhay ng tao pag may baha? Pero sobrang ingay at gigil na gigil ng mga impeachment. So ito, sabi naman ni Jojo, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos ang korupsyon. Hanggat marami ay nagpauto, lalo tayong nalulugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa kanilang mayayaman. Pinoy, gumising ka, baliktarin mo ang tatsulok. So, Senior Uwak, bakit hanggang mahiya naman kayo lang ang sasabi ni Marcos? Mahiya naman kayo. Yun lang kaya niya pala. Dapat kinasuhan niya yung mga yan. Tapos si Luz Adama Cabases, Senior Uwak, hindi ba ang dapat ay mahiya tayo? So, sabi ni Senior Uwak, Luz Adama Cabases, sila na magnanakaw sa gobyerno ang dapat mahiya kung meron pa silang natira sa iya. Sabi ni Edwin Murphy, dapat man ibalik ang kaban ng bayan sa Luna. Tapos sabi naman ni Cecil Salariusa, Pilipinas, umiyak ang puso ko para sa iyo. Bakit ganon karaming kumakain ng galing sa basurahan para makaraos? Tapos, yan po ang ating sabi at maraming salamat. Ako mag-shoutout na lang. Si Conrado Alipio, mayapaabak sa naimbagabigat sa mga kabsat, sa maayong aga, sa mga Ilonggo, maayong buntag sa mga Cebuano o maadyong buntag sa mga Bulano. Maradyaw nga aga sa inyo hurot, sa maray na aga sa mga Bicolano, tapos sa mapita sa mga Ranao at Maguindanao, marayaw may naat sa mga Tausog at sa Zamboanga, Buenos Dias, may amigos, amigas. So sa inyo dat sa may kan mga karaya, mayad nga aga kaninyong tanan. O rugto sa mga banwa sang mga ako nga katigulangan dira sa Kalinog, sa Lambunaw, sa Dingli, o sa Ahoy, sa Barutak Biho, Barutak Nuevo, sa Balasan, Estancia. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. Si Pastor Rudy Rabe, si Oknek. Good morning, Dr. Toto. Hope you and your family are doing well and good. Anicia Lorenzo, sino kayo protektor ng komisyoner ng politiko? Brutsa Barutsu. Shout out, Doc Toto. Okay, Julman Uy. Madami ng mga sangkot sa tumatakas na yan. Makatao. Atty. Toto, masasabi ni si Mr. Ramon Ang ng San Miguel na cooperation gusto tumulong sa flood issue. Ano ang positive and negative reflection para sa mga mayan? Kasi alam natin, private company sila. Maghanap lang ng kapagkaniyang. Pag ginawa niya, pag pumayag, may kapalit yan lagi. Brutsa Barutso, like that. Conrad Camel, kawawang bansang Pilipinas sa mga magnanakaw na politicians. Tapos Beatrice sa Venezuela, dapat imbestigahan si Tamba. Squeezy, gusto ko malaman, 51 billion control ni Supon. Matagal na yan, 51 control yan sa panahon pa ni Duterte. Unahin mo muna ngayon, pinakamalaki, 51 lang yan. Dito, tag 200 billion ang umaabot, 500 billion. Ano ko ba, Squeezy? Ang maliliit ang yung hinahabol, ang dapat malaki. Alexander Muhammad, Engineer Alexander Muhammad, good morning. Okay. So, sino pa? Sino pa? Okay, si Pastor Rudy Rabe. Yan, babalik po tayo.
may panibagong ano tayo. Patungkol po tayo muna sa demolition diyan ngayon sa ICC Compound, Kilometer 22, West Service Road, Barangay Kupang, Muntinlupa. Tingnan natin kung anong magagawa ni Mayor Rofi Biason. Okay. Ganyan, saka sisimulan ko na po yung pagtatayo ng grupo o party list na bahay at jury. Yun po ang ating ipatayo para po magiging maayos ng ating bansa. At para lahat po ng na-demolish ngayon, magkaroon ng kanilang bahay. Yun po ang project natin. Isasama ko si Engineer Alexander Muhammad para magkaroon ng bahay ang lahat ng mga Maranao sa Lanao. At saka yung mga Maranao, marami na rin Maranao sa amin sa South Cotabato. So magkaroon lahat ng mga mahirap, Maranao man o hindi, Maguindanao man o hindi, mga Kristiyano ay dapat may bahay lahat. Maliban sa bahay, dapat may kabuhayan. So bigyan sila ng 1 hektarya, dapat proyektuhin natin 1 hektarya kada pamilya. 1 hektarya, bahala sila magtanim kung ano may bubuhay nila. So good morning, Engineer Alexander Muhammad. Malapit na yung anniversary ng ating eskwelahan. So lahat ng MSU1s na nakikinig sa akin ay let us celebrate the anniversary of Mindanao State University. So kung 1961 siya nagsimula, ano na ngayon? 61, 40 plus 20, so 64 years na. Okay.